Huwag na kayo bulag na sunod tapos walang research. Always make research. Kahit sa Biblia may sinabi doon ng Diyos na seek the truth and truth will set you free. Hanap ka ng katotohanan at ang katotohanan na bibigay sa iyo ng tunay na kalayan. Kahit sa may hadis yun na sabi na Prophet Muhammad SAW, may dumating na panahon, marami ng yung pinakamasamang tao na yung mga scholar. Kahit Muslim scholar, kahit Christian scholar, kahit anong scholar, yung mga scholar sa Muslim, yung mga mufti, yung mga ulama, yan ang sabi na Prophet Muhammad SAW, yan na maging pinakamasamang tao sa baba ng langit. And napanan na yun na may basa ng Quran, hindi pasok dito. Hanggang sa dito lang. Hindi metaphorical, hindi natindihan. At meron sila ng Islam, pangalan lang. Meron ng Quran, words lang. At meron ng masajid, malalaki, but meron mga hindi tama yung mga ginawa doon na at may marami turo na mali. At sabi ni Prophet Muhammad SAW na yung panahon na yon na pinakamasamang tao sa baba ng langit yung mga scholar. Ulama scholar. Yung scholar ginawa ng ayan din yung minsan din yung mga scholar din turo ng mga masama, turo ng mga violence, turo ng mga sectarian, away-away na iba-ibang sekta. Yan ang turo ng mga scholar. So kailangan tayo na mag-research tayo, sarili research. Magbasa tayo ng Quran at hanap tayo na yung tunay na hadis. Yung marami na mga hadis na fabricated, ginawa ng mga tao. Yan ang pinaka-problem na sa mga Muslim. Bakit yung Muslim ang divide? Bakit yung divide yung mga Muslim? Dahil sa marami ng hadis ng fake, fabricated, gawa ng tao. Katulad sa Biblia, ano nangyari? Marami magdagdag bawas doon, marami mga mali doon. So mabuti yung Quran, yung libro natin na huli na Quran, walang corruption doon, walang dagdag bawas doon. So sumunod tayo sa Quran. At hanap tayo na yung mga hadis ni Prophet Muhammad SAW, hindi kontra sa Quran. Ano yung kontra sa Quran? Hindi na sinabi ni Prophet Muhammad SAW. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW na kung sinabi sa iyo na isang bagay at ito yung kontra sa Quran, hindi ako sinabi yan ito. Sa gawa ng tao sa pangalan ni Prophet Muhammad na yung kung kontra sa Quran. So marami mga hadis yan. Kontra sa Quran, hindi kailangan ng sunod. Marami na masyado. Kailangan mag-compilation ng tamang hadis. Halimbawa, nasa hadis yan ng isang oras yung after salatul fard, malaking oras yun na mag-dua. Dua is pinaka-dakila ng samba kay Diyos, na panalangin kay Diyos. Pinakamalaking ibada yun na mag-dua sa Panginoon Allah. Meron yung mga ibang isang sekta lagi magdua. Isang sekta dua individual. Isang sekta dua combine, lahat kasama magdua after salatul fard. Meron isang sekta, sabi bawal magdua sa after salatul fard. Subhanallah. Bakit bawal dua? Bakit bawal panalangin? Kung may dasal ka, mabuti ka magdua, magpanalangin kay Diyos. Saan galing ba ito na yung turo nila na ganito? Na bawal magdua, subhanallah. Sabihin mo, bawal ng alak, bawal ng sugal, bawal na gawa ng masama. Bakit bawal dua? Anong klase na ito magturo na tao na bawal dua? Pwede magdua kahit 24 hours a day. Umaga, lakad, gabi, pwede. Walang limitation ng zikar, walang limitation ng dua. Dahil sabi ng Allah sa Quran, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Sabi na Allah, yung mga tao na yun nang lagi sila naalala kay Diyos, kahit tayo sila, kahit upo sila, kahit higa sila sa gilid, mag-alala sila kay Allah. Zikar ng Allah. So isang zikar ng Allah yung dua. Bakit na dua na maging haram? Subhanallah ilazim. Ito parang kufar na yun na sabi na bawal ito magdua na yun. Hindi ko alam saan ano hadis gamit nila. So iba-iba hadis. Iba-iba hadis. Ito hadis nila, ito hadis nila. Tapos away-awan nila sa hadis. Dapat mag-united tayo na lahat ng Muslim sa Quran. At sumunod tayo sa hadis, ano yung hindi kontra sa Quran. So kontra sa Quran, tanggalin. Maging united tayo lahat. So yan na problem, dapat lagi tayo na research.